na tayo, kahit papano, meron pa rin po tayong mga kinakausap ng mga Duterte Bobo supporter hanggang ngayon. So, aware naman tayo no, na dati, mga kasama po natin sila nung election ng 2022. Kaya nga unity team, di ba? Kasama natin to mga kulto ni Digong. Pero eventually nga, no, nung nagwatak-watak nga tayo dahil sa kagagawan nga po ni Digong, mas pinili nga po nilang sumape o kumampi dun sa kanilang poon na magnanakaw at mamamatay tao. Okay. So, kahit nga po na gano'n na nangyari, nakakapagkwento-kwentuhan pa rin, di ba? Pero syempre ako, maingat talaga ako. Wala silang malilig sa akin. Pero sila, di ko alam, no, ba't nakakapal ng mga mukha nila, no? Kasi itong mga DDS po na to, no, minsan nagbabanggit sa akin na gusto daw nilang i-recruit si Mima. At kinausap na nga nila si Mima Alicia, no, na i-recruit nga daw nila na maging DDS. Di ba marami silang mga... Totoo yan mga totoo po yan mga kababayan. Hindi po ba dati nilabas ni Mima yan na siya nga daw po ay nire-recruit ng DDS at siya po ay babayaran ng 70K monthly. Ayan, pasensya po sa boses ko, medyo pause po tayo ngayon. Yun nga, at bukod sa 70K monthly, libre tirahan pa mga kababayan. Ganyan po kadesperado ito po mga DDS na ito. Opo. Mga binabanggit sa akin. So ngayon, ang malupit ngayon, no, mayroong nadulas. Oo. Na mayroon pala silang meeting sa Davao City. Yun. Ano na? So kahapon ata ito, kahapon nangyari ito. So ang nangyari mga kababayan, no, kasi nadulas kasi sila eh. Tapos ang ginawa ko, kinausap ko yung mga ibang mga DDS na kakilala natin. So nakabuo tayo ng conclusion. No, hindi lang isa yung kausap natin dito, medyo multiple nga po sila, no. Mukhang may binabalak na naman masama itong mga DDS mga kababayan. Abangan natin yung kanila pong gagawing ano na naman, kabulastugan. So base po sa mga nakalap nating info na akala nila, di ko malalaman, no? Na meron pala silang nangyaring meeting nga po kahapon. Kahapon nata no, isang araw. Pero hindi ako sure kung kailan. Basta may nangyari pong meeting. So ibig sabihin nito mga kababayan, yung mga vlogger po ni Duterte pinapunta ng Davao. Okay. At nakipag-meeting po kay Baste. Oo. At syempre no, at syempre nga po no, kapag sila pumunta ng Davao, syempre may ticket 'yan. May hotel po 'yan. Siyempre. Diba? May buffet po 'yan sa hotel. Huwag kayo mag-alala mga kababayan, no? Ang expenses po na 'yan hindi po galing sa pera ng taong bayan. Galing po 'yan sa mga pera ng mga vlogger. Hindi, nagbibiro lang ako. Hindi. Hindi, of course, mga kababayan, tangina naman, di ba? Papapuntahin mo yung mga vlogger, pwede naman kayo mag-zoom, di ba? Pero mas gusto mo personal, para mas matibay yung gagawin ninyong propaganda. Di ba? Papapuntahin mo yung mga vlogger doon. Siyempre, may ticket yan. Babayaran nyo yan. Babayaran ng Duterte family yan. Libre lahat yan. Pamasahe, pagkain, lahat ng expenses, sagot yan, Nino. Siyempre, sagot ni Basti Duterte yan. Malamang, ganyan yan. May pocket money pa yan, buha ka ng ina na yan. Talaga? Siyempre, ang expenses po yan, babayaran din po ng Duterte family yan. At ang malupit, meron pong pa-hotel. Big time. At yan din po ay babayaran din po ng Duterte family. Ang tanong dito, yung pera ba na yan na pinambayad ninyo sa mga vlogger? Hindi ba yan pera na galing sa taong bayan? Ang kakapal ng mga mukha ng mga DDS na to na magbanggit na bayaran daw yung mga supporter ni Marcos. Kasi samantalang ito nga eh. Ito, ano to? Hindi ba pera ng taong bayan to? Pera mismo to ng mga Duterte itong ginasa sila dito? Ang daming vlogger na yan. Iba na teras, kompleto. Diba? Tapos yung iba, di ko nababanggitin, no? Kasi baka mabad trip sa akin. Pero yung iba na teras, kaaway ko talaga yan, di ba? So, ito na nga yung point. So, nagpa-meeting si Baste, So, medyo binola-bola ko yung kausap ko. Ay, grabe naman pala kayo, no? Matindi pala yung gagawin ninyong rally sa February 25. Ganun-ganun ako. Tapos sabi ng kausap ko, ay, oo. O kaya maghanda kayo, takero. LOL, ganun-ganun pa siya, no? Ibig sabihin makikisabay na naman sila sa rally?
sa 1 trillion marks na gagawin sa kailan ba? February 25. Ano na naman ang ano nila niyan? Palalabasin. Sasabihin na naman nila mga kabayan na ito marami kami. Marami kaming ayaw na sa gobyerno pero makikihalo lang sila mga kabayan. Style na yan. Style ng mga DDS yan eh. Pero di niya alam, kumukuha na ako ng info. Ewan ko sa inyo, no? Bakit? Ewan ko sa inyo, no? Ewan ko nagtitiwala pa rin kayo sa akin. Pero so, ang point dito, makbabayan. No? Meron pa, sila pala ay sasawsaw sa rally sa February 25. Kung kailan din po ang magaganap ang EDSA Revolution Anniversary. Di ba? And then, mga kababayan, nakalimutan nata nila na yung February 25 din po na yan, hearing din po ni Digong sa ICC yan. So, ang gusto pala nila is paramihin pa yung kanilang taga-suporta o mga kulto. Nadadami pa ba? Hindi nadadami yan. Basta nadadami sila, no? Pabawas nga ng pabawas eh. Ayun na nga. Sila po ay sasawsaw sa February 25. At kailangan nila mag-isip ng propagandang malupit. So, syempre po, alam naman po natin no, na ganyan po talaga ugali ng mga DDS. No, puro kasinungalingan po lahat ng sinasabi niyan. So, ang nabuking po sila sa kasinungalingan, tatalon na lang po sila sa kabilang kasinungalingan nang walang accountability po sa ginawa nila dati. At yun ninyo, yung pulburin video. Tapos yung mayroon dong si PBBM, no, may butas daw sa tiyan. Di ba tawag doon, no, di ba? Si PBBM daw may colon cancer. Kapag napatunayan ang peke, tatalon na lang sa bagong issue. Tapos naglabas pa sila ng peking video ni PBBM na nagdodroga. Na obvious naman na AI. Alam nyo, kung ganyan panloloko lang yung gagawin niyo sa taong bayan, paano kayo dadami? Obvious na panloloko po yan eh. Di ba? So ngayon, tingnan ninyo. Umaasa pa pala itong mga Duterte group na malakas pa rin sila hanggang ngayon. So, well, ngayon ng Duterte family, especially nga po ito si Baste, ginader niya po yung mga vlogger. Nilibre niya po yung mga vlogger para makakuha ng additional connection. Para sipagin lalo. Diba? So, hindi nila pwedeng itanggi yan kasi una sa lahat, iba mga DDS na mga kausap ko at may nakita po akong DDS na pumunta ng Davao, nag-post sa Facebook. Kung di ba naman tanga, di ba? Doon ko na-confirm yan eh. Merong DDS vlogger noon na pumunta ng Davao City, nag-post sa Facebook. Di doon ko napatunayan na hindi ko binubullshit ng mga kausap ko. Di ba? So yun nga mga ka-streetwise, no? Hanggang ngayon po kasi talaga, hanggang ganyan na lang po talaga itong mga Duterte, hanggang propaganda na lang po. Diba sa aming mga PBBM vlogger, wala kaming ganyan eh. Diba minsan na-invite lang minsan sa Malacanang once a year para makipag-celebrate, no, sa mga kabataan minsan. Minsan meron kaming gathering na kami lang mga vlogger na nag-uusap. Diba? Minsan may pa-travel si Mike Cervera, no, galing sa Salon 360. Hanggang dun lang, pero yung kakausapin kami ng PCO. Na ito gawin natin. Walang ganun sa amin. Ito mga DDS, kita nyo, meron silang ganun. Di ba meron? Siyempre, yung mga BBM vloggers, mga kabayan, wala naman masamang binabalak. Yung gumagawa po ng ganyan, itong mga DDS, dahil meron silang binabalak. Kaya, magkikita-kita sila at mag-uusap-usap kung ano yung kanilang gagawin para lamang manggulo sa gobyerno. Ganyan. Yung mga BBM vloggers, wala namang ganyan isipan na manggulo. Kundi nagtatanggol nga tayo sa gobyerno. O ganyan. Yung gumagawa ng ganyan masama, sila yon, yung mga Duterte, mga kabayan. Actually, hindi lang to yung first time na nangyari to eh. Marami na. Kung naalala nyo nga mga kababayan, no, nung sa Maisog, nung uso pa yung Maisog rally ni Digong, di ba, pumupunta yung mga yan, di ba, sa mga lugar sa Pilipinas,
nagpapadala po sila ng mga vlogger. At yun po, syempre, pag nagpadala sila ng vlogger sa isang lugar sa Maisog Rally, syempre, sagot na naman po ng Maisog yan. Yung hotel, yung pagkain, tsaka syempre pocket money. Alam niyo to, may kakwento ako sa inyo, no? I think sa Davao ata nangyari to eh. Ito chika lang sa akin to ng isang DDS, no? So, nangyari, no? Lahat ng mga DDS vlogger pinapunta sa Davao City. Sa Davao ulit to, no? Tapos, mayroon silang hotel. Ngayon si Banat Bay may sariling kwarto. Pero yung ibang mga vlogger, meron silang cashier sa kwarto. Ngayon, si Coach Oli, no? Si Oli, yung kapatid ni Banat Bay, nagreklamo daw. Kita nyo, paano ko nalaman to? Kayo, yung tatanggi to, buta. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo eh. Ngayon, kung si Coach Oli nagreklamo, ang gusto niya daw, na meron daw siyang sariling kwarto din katulad ni Banat Bay. So, para pakaramdam niya, ka-level ko si Banat Bay eh, yung kapatid ko eh. Dapat ba sarili din akong kwarto? Siyempre, in the first place, nakaka-offend po yun sa nag-sponsor. Di ba? At siyempre, mas lalo nakaka-offend din po yun sa mga kasama mo. Di ba, isipin mo, pinakita mo sa mga kasama mo, no, ni Coach Oli, na ang tingin niya sa sarili niya pala, mataas. Di ba? O, kita nyo, ha? Kung meron din sa mga kapanood nito, baka magtaka kayo. Paano nalaman ni Takero yun, di ba? May ganyan pangyayari po sa inyo nung Maisog. Dami pa yan, di ba? Dami kong kwento dyan. Dami nagkukwento sa akin dyan, no? Kala nyo lang wala,